Nang hindi na mahagilap nila Max sila Andres at JB, ay agad silang naghanap, lalo't nagpuputo ka na sa loob ng event. Nang mabaril ni June si JB ay tinimbrehan niya ang tao niya na kailangan na niyang ihanda yung sasakyan dahil hindi pwedeng malaman ng iba na nasa event sila, at nang mapansin niyang sinusubukan pang bumangon ni JB, ay babarilin na sana ng binata para mapuruhan at mamatay na ito nang saktong makita sila ni Andres at dumepensa na din si JB, kaya binaril niya yung tuhod ni June na agad itong natumba. Napupuntahan sana ni Andres pero saktong nagsilabasan ang mga tao ni June, kaya pinaulanan nila ng bala si JB na agad namang nakapagtago. Nagtago naman si Andres at nang nailabas niya yung baril niya ay agad itong sumugod. Nang saktong tumayo si June ay may bumaril sa binata, kaya napasigaw si Andres nang humandusay na ang kapatid niya. Pinagbabaril ng binata yung mga armadong lalaki, sabay nilapitan niya si June pero duguan na ito at naghihingalo na, lalo't napuruhan siya at madaming dugo ang lumalabas sa bunganga niya. Habang natutulog naman si Aling Esang ay binangungot ito, kaya napasigaw at humagulgol dahil ramdam niyang may masamang nangyari. Agad naman siyang nilapitan ni Luis para pakalmahin ang matanda, pero ramdam nitong may masamang nangyari sa magkapatid. Balisang-balisa si Andres at hindi niya alam ang gagawin niya nang sabihan niya si June na kailangan niyang lumaban dahil dadalhin niya ito sa hospital, pero nanlupaypay na ang kapatid niya kaya humagulgol si Andres. Sakto namang dumating sila Tomas, Max at Miguel, kaya natulala sila nang makita nila sila Andres maging si June nagduguan. Binuhat ni Andres ang kapatid niya na mag-isa para madala sa hospital na puno ng paghihinagpis ang puso niya sa mga sandaling yan dahil nahuli siya sa pagligtas sa kanyang kapatid. Nang makita ni Max si JB ay agad nila itong nilapitan at napasigaw sila dahil duguan na ito at nawalan na ng malay. Sinabihan ni Max na kumapit lang siya, sabay sinubukang gisingin ni Tomas at Miguel, pero tuluyan na itong nawalan ng malay. Habang pinagmamasdan naman ni Manuel yung larawan nila ni June noong bata pa, ay saktong tumawag si Celo, kung saan nanginginig ang binata at sinadyang may nangyari sa event, kaya agad tinanong ni Manuel kung ano ang nangyari at kung tungkol ba sa anak niya. Umiiyak na sinabi ni Celo na nabaril si June na parang patay na ang binata, kaya nanggigil si Manuel, sabay tinanong niya kung sino ang pumatay sa anak niya. Umiiyak si Celo nang ipaliwanag niyang hindi din niya alam kung sino ang pumatay sa binata, na narinig lang niyang may mga putok at paglabas niya ay nagkakagulo na at nakita niyang dugoon na si June at umiiyak sa tabi niya si Andres. Habang sinabihan ni Miguel si Tomas na puntahan na niya ang ninong niya dahil mulubha din ang lagay niya. Tinawagan naman ni Max si Greg para ipaalam na nagkaroon ng engkwentro at malubha ang lagay ni JB at nagkabarilan kasama na din si June. Binilin ni Greg na idiretso nila si JB kay Dr. Carpio dahil alam na niya ang gagawin niya at doon na lang sila magkikita-kita. Sinend naman ng tao ni Manuel sa kanya yung larawan nila June at Andres, kung saan nakuhanan din sila Max, Tomas at JB, at tumulo ang mga luha ni Manuel nang pinagmamasdan niya ang dugoang katawan ng anak niya. Sino ang bumaril kay June sa mga sandaling yan? Lalo't mga tauhan niya at mga kasama niya sa grupo ang bumabaril kay JB, at posible ding si Celo ang bumaril dahil siya ang tumawag kay Manuel para ipaalam kung ano ang nangyari kay June, na maaaring may lihim itong galit kay June o nagsiselo siya kung papaano siya tratuhin ni Manuel. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagtatapos ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.